Praise God! Magandang umaga po sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga nanonood sa live stream na ito. I hope na saan man panig ng mundo kayo nandudun ngayon, kayo po ay safe, magandang inyong kalagayan at kayo ay nasa ilalim ng pag-iingat ng ating Diyos. So, ngayon pong umagang ito, tayo po ay dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pag-aaral po natin ng salita ng Diyos ay babasahin po natin sa aklat po ng Genesis chapter 8 verse 1. But God remembered Noah and all the animals and all the livestock that were with him in the ark. And God made a wind blow over the earth, and the waters subsided. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang buhay at banal na mga salita. Ngayon pong araw na ito, mga kapatid, ang pamagat ng aking pong i-share sa bawat isa sa atin ay You are not forgotten. You are not forgotten. Kung naririnig ninyo po ako sa inyo pong mga bahay, you can comment down below at sabihin nyo po sa inyong sarili, I am not forgotten. You are not forgotten. Sinasabi ko po sa lahat po ng nanonood ngayon sa live stream na ito, you are not forgotten. Maaring kayo po ay hindi napalista sa amelioration. Hindi po kayo nakasama dahil hindi po kayo qualified. Pero sa paningin po ng Panginoon, you are qualified to enter into His presence. Ito pong buhay ni Noah, mga kapatid, ay isa pong napakagandang example ng tao na pinaboran ng ating Diyos. At bawat isa pala ng mga tao ay mayroong pabor na nakahanda ang Diyos para sa kanya. Pero yung favor ni God, mga kapatid, pwedeng ma-experience natin ito o pwedeng hindi po natin ito ma-experience sa ating buhay. At bakit po sa dinami-dami ng tao sa buong mundo ay si Noah ang bukod tanging pinaboran ng Diyos? Sabi ng Bible, ang buong mundo daw po ay napakasama na at puro kasama ng ginagawa ng mga tao at against sa kalooban ng Diyos. Pero sabi po doon sa Genesis chapter 6 verse 8, ang sabi po doon, but Noah found favor in the eyes of God. Sa dinami-dami ng tao sa buong daigdig, nung panahon po ni Noah, mga kapatid, siya po ay napaboran ng Diyos. Siya po ay naalala ng Panginoon. At siya po, mga kapatid, ay naka-experience ng pag-iingat, ng pagkalinga, at pagsama ng Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid, pag binasa niyo po ang Biblia, ang Diyos ay may mga taong inaalala, at ang Diyos ay may mga taong kinakalimutan. Merong mga tao na buburahin ng Diyos ang pangalan sa aklat ng buhay. At merong mga tao na isusulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay doon sa langit. So, ibig sabihin, kung merong mga pangalang buburahin si Lord, meron din namang taong ang mga pangalan nila isusulat sa aklat ni Lord. Ibig sabihin, pag binura na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, ibig sabihin, ikaw ay kinalimutan ng Panginoon. At pag isinulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, ibig sabihin, you are not forgotten. Hindi ka kakalimutan ng Panginoon. Bakit? Kasi ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sabi po ng Luke chapter 10, verse 20, matuwa kayo hindi dahil takot sa inyo ang demonyo. Matuwa kayo hindi dahil suko sa inyo ang mga kaaway. Matuwa kayo because your name is recorded in heaven. Ibig sabihin, pagka ang iyong pangalan ay recorded sa langit, ibig sabihin, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Kung ikaw ay nanampalataya, tumanggap kay Kristo bilang iyong Panginoon sa rin tagapagligtas, hindi ka lang nanggaya, hindi ka lang nakiuso, kundi buong pusong tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, your name is recorded in heaven. At dahil ang iyong pangalan ay recorded sa langit, I am telling you, you are not forgotten. You can comment down below at sabihin mo, I am not forgotten. Now, ano po ang mga ginawa ni Noah? Ano ba yung mga katangian ay pinakita ni Noah sa kanyang story? At bakit si Noah, mga kapatid, ay naka-experience ng favor ni God? Bakit si Noah ay nakaranas ng pabor ng Diyos? At bakit yung mga tao ay
hindi nila naranasan yung pabor ng Diyos sa kanilang buhay? Bakit si Noah ay ginawa ng Panginoon na special sa kanyang paningin, samantalang yung iba ay hindi kinahabagan ng Panginoon? Meron pong 5 bagay ako nakita sa story po ni Noah. Kapag binasa niyo po ang kanyang story sa Bible, ni-reveal ng Biblia yung pong mga katangian kung bakit si Noah ay nakaranas ng pabor ng Diyos. Number 1, reason why Noah experienced the favor of God in his life. Makikita po natin yan doon po sa Genesis chapter 6. Sabi po sa Genesis chapter 6, verse 5, nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng mga tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya, sabi ng verse 6, ikinalungkot ng Panginoon yung pong kanyang pagkalikha sa tao. At ang sabi ng Panginoon, lilipulin na niya ang lahat ng tao sapagkat ang tao po ay napakasama na. Doon po sa verse 8, but Noah found favor in the eyes of God. Makikita po natin dito sa story na ito na ang mga tao daw po ang sasama ng kanilang ginagawa. At sa lahat ng tao na nilikha ng Panginoon, mga kapatid, si Noah na lamang ang bukod tanging nakakalugod sa paningin ng Diyos. At ang lahat po ng mga tao ay hindi na matuwid ang ginagawa. Puro kalokohan na ang ginagawa sa harapan ng Diyos. Puro pandaraya, puro pang-aalipin, puro pangloko ng kapwa. Pero si Noah, mga kapatid, Noah lived the life that pleases God. So, number 1, reason why Noah experienced the favor of God. Noah lived the life that pleases God. Ipinamuhay ni Noah yung buhay na nakakatuwa sa paningin ng Diyos. Tatanungin ko po kayong lahat na nanonood ngayon, ang iyo bang mga ginagawa araw-araw ay nakakatuwa, nakakalugod sa paningin ng Diyos? Kung ang iyong ginagawa araw-araw ay nakakatuwa, you are entitled to experience the favor of God. Noah lived the life that pleases God. Ipinamuhay ni Noah sa gitna ng mundong masama yung mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Noah lived right in the midst of unrighteous world. Kahit ang mundo po ay likuna ang ginagawa, kahit ang mundo po ay masama na ang ginagawa sa paningin ng Diyos, but Noah lived right in the eyes of God. Noah lived the life that pleases God. Do you want to experience the favor of God in your life? Just live the life that pleases God. Pangalawang katangian na makikita nyo po sa buhay po ni Noah, why Noah experienced the favor of God. Noah walked in close fellowship with God. Noah walked in close fellowship with God. Pag binasa ninyo po yung Genesis chapter 6 verse 9, lalo na po doon sa New Living Translation, mababasa niyo po yun doon, Noah lived in close fellowship with God. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi pa po uso ang religion nung panahon po ni Noah. Wala pa pong mga relihiyon, wala pa pong mga simbahang mga malalaki po noon, wala pa pong mga kung ano-ano mang mga sekta noong araw, but Noah walked in close fellowship with God. Si Noah po ay namuhay dito sa mundo na meron siyang tamang relasyon sa Diyos. Tama yung kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya kapag ang isa pong tao ay meron pong tamang relasyon sa Diyos, hindi imposible na siya ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Alam ni Noah kung ano yung gusto ng Panginoon. Bakit? Sapagkat meron siyang relasyon sa Diyos. So, Noah walked in close fellowship with God. At ito ang hinahanap ng Panginoon sa mga taong lumalapit sa Kanya. Hindi ka lamang dapat after sa blessing na material. Kaya ka lang lalapit sa Panginoon kasi may hihinging ka. Kaya ka lang lalapit sa Panginoon kasi meron kang i-request. But God longs for a fellowship. He longs for a true relationship. Na kaya ka lumalapit sa Kanya. Hindi lang dahil meron kang hihingin. Hindi lang dahil gusto mo ng kagalingan. Hindi lang gusto mo ng
mga material blessing kaya lalapit ka sa Panginoon. Bakit mo ba pinupurso ang Panginoon? Dahil ba talaga gusto mo siya o dahil meron ka lang gusto sa Kanya? So magkaiba po yun. Pinupurso mo si God dahil meron kang gusto sa Kanyang makuha o pinupurso mo ba si God dahil gusto mong maranasan ang Diyos sa iyong buhay? Pangatlo pong bagay na makikita natin sa buhay po ni Noah, Noah believed in God. Sabi po ng Hebrew chapter 11 verse 7, dahil po sa pananampalataya, pinakinggan po ni Noah yung warning na sinabi ng Panginoon na pababahain niya sa buong mundo at mamamatay ang mga tao. Sa panahon po ni Noah, mga kapatid, napakahirap paniwalaan yung pong babaha sa buong mundo. Sapagkat hindi pa po yun nangyayari kahit kailan sa tanang buhay po ni Noah, maging sa mga naunang tao noon, hindi pa po sila nakakakita ng baha. Kaya para sa kanila po ay bagong salita, bagong balita po iyon. Na kung kayo po ay nabubuhay sa panahong yun ay napaka-imposible mga kapatid na mangyari. Pero pinaniwalaan ni Noah yung sinabi ng Panginoon. Yung paalala ng Diyos, yung warning ng Panginoon. Noah believed in God. Sabi po ng Hebrew chapter 11 verse 7. At dahil po siya inanampalataya sa Diyos, na ligtas po ang kanyang pamilya at ang kanyang buong sambahayan. Kaya kung gusto mong maligtas ang iyong buong sambahayan, ang kailangan mong gawin, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So, Noah believed in God. At ang pang-apat na bagay na makikita nyo po sa katangian na taglay-taglay ni Noah, why Noah experienced the favor of God, Noah obeyed God. Noah obeyed God. Sinunod po ni Noah ang Diyos sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos sa kanya. Yan po ay makikita po ninyo sa Genesis chapter 6 verse 22. Noah did all God commanded him. Sabi po ng Panginoon kay Noah, pumutol ka ng kahoy na cypress at gumawa ka ng malaking bangka, gumawa ka ng daong na ang sukat ay 450 feet ang haba, 75 feet ang luang, at 45 feet ang taas. Pero ang sabi ng Biblia, Noah did all God commanded him. Ginawa ni Noah yung iniuutos ng Diyos. Just try to imagine. Kung hindi sinunod ni Noah yung tamang sukat nung arka at ginawa lang ni Noah kung ano yung sukat na gusto niyang gawin, malamang po ay hindi po naikarga noong arka na ginawa niya yung pong mga hayop. Sapagkat maaring kung yung pinto niliitan po ni Noah, hindi kumasya doon yung mga elepante at saka yung mga giraffe. Sinunod po ni Noah kung ano po yung iniuutos sa kanya. Pangalawa doon po sa Genesis chapter 7 verse 5. Noah did what the Lord has commanded him. Ginawa po ni Noah kung ano yung lahat ng ipinag-uutos ng Diyos sa kanya. Noah did what God commanded him. Yung pong sabi ng Lord na magsakay ka ng mga pares-pares na mga hayop. Magsakay ka din ng mga masasamang hayop, ng mabubuting hayop, ng malilinis na hayop, masasamang hayop, ng malalaki, ng maliliit. Pares-pares. At sinunod po ni Noah lahat yun. Pati langgam na mag-asawa, isinakay niya sa barko. Sinakay niya lahat. Maliliit o malalaking hayop. Yun daw po mga gumagapang, pati bulate. Mag-asawang bulate, mag-asawang ibon, mag-asawang mga manok. Imagine kung si Noah ay hindi sumunod. Sabi niya, Lord, nakakapagod na ba? Huwag ko nang isama itong manok na ito. Hindi ko na lang isakay itong manok sa ark. Ano po ang mangyayari sa atin ngayon? Maaring tayo ay wala pong kinakaing manok. Wala ho tayong kinakaing fried chicken o chicken joy doon po sa Jollibee ngayon. So, ano pong ibig sabihin? Dahil sa pagsunod ni Noah, hindi lang po yung kanyang pamilya ang nakinabang. Even the next generation nakinabang po doon sa mga pagpapala
na ipinangako ng Diyos. Kaya there is blessing when it comes to obedience. Sa iyong pagsunod, hindi lang ikaw ang makikinabang. Pati yung iyong mga anak, ang iyong mga apo, kaapo-apuhan, at lahat ng kabilang sa lahi mo, they will experience God's favor in their lives. Kapag sinunod mo, yung utos ng Panginoon sa iyong buhay, tandaan mo, you will experience God's favor. Hindi lamang ikaw, pati yung iyong buong sambahayan, buong angkan. Tingnan ninyo po nung si Abraham ay sumunod sa Diyos. Hindi lang naman siya ang napagpala at napaboran. Pati yung anak niya, apo niya, pati yung mga lahi niya. Sa kabilang banda, kapag naman ikaw ay naging masuwayin, instead na favor, ang mararanasan mo ay palo eh. Halimbawa, katulad halimbawa po ni Saul. Di ba, ang ganda po ng pangarap ng Diyos sa kanya, ang ganda ng plano ng Diyos sa kanya. Sa kanya sana manggagaling ang Messiah, ang tagapagligtas, at Kristong tagapagligtas. Pero because of his serious disobedient, na disqualified siya dun sa plano ng Diyos. At alam niyo po, instead na favor ni Lord, curse ang kanya pong inabot. Hindi lang siya ang naka-experience, siya at ang kanyang mga buong angkan. Kita niyo po, nung mamatay siya, pinatay yung kanyang mga anak. Yun ay dahil sa kanyang pagsuway. Yun ang inabot niya dahil sa kanyang hindi pagsunod sa Diyos. Dahil sa kanyang hindi pagsunod, dahil sa kanyang hindi pagtupad doon sa gusto ng Panginoon. Instead na favor ang kanyang maranasan, ano po ang kanyang naranasan? Sumpa yung kanyang naranasan. Now, ito ang dahilan kung bakit si Noah ay naka-experience ng favor ni God. Sabi ng Genesis chapter 6 verse 8, "But Noah found favor in the eyes of the Lord." Ang panglima, mga kapatid, na dahilan why Noah experienced the favor of the Lord, Noah preached righteousness. Do you want to experience the favor that Noah had experienced? Anong dapat mong gawin? Hindi po basta naranasan lang ni Noah yung pabor ng Diyos ng bonggang-bongga. Merong katangian si Noah kung bakit niya naranasan yung pabor na yon. Ano po yung number 1? Noah lived the life that pleases God. Number 2, Noah walked in close fellowship with God. Number 3, Noah believed in God. Number 4, Noah obeyed God. Noah obeyed what God has commanded him to do. At number 5, alam niyo po kung ano yon? Noah preached righteousness. Basahin niyo po yung 2 Peter chapter 2 verse 5. Nung gunawi ng Panginoon ang buong mundo, iniligtas ng Panginoon si Noah. Bagamat napahamak ang tao, si Noah po ay nag-preach ng katuwiran. Noah preached righteousness. Do you want to experience the favor of the Lord like Noah had experienced? Preach righteousness. Instead na ikaw ay magpakalat ng mga fake news, mag-text ng mga salitang nakakasakit ng kapwa, mag-send ng mga message na nakakadegrade ng ibang tao, just preach righteousness. Mangaral ka ng salita ng Diyos. Mangaral ka ng patungkol sa pagliligtas ng Diyos. Si Noah po, mga kapatid, ay nangaral nung kanya pong panahon. Bagamat walang nakikinig sa kanya. Maaari sabihin niyo, Pastor, wala naman yatang naniniwala sa akin. Okay lang. Sapagkat kung hindi man po sila maniwala, wala po kayong pananagutan doon sa mga tao dahil hindi po nila pinaniwalaan ang mensahe ng Diyos. Ang mahalaga, ipinahayag po ninyo ang salita ng Diyos sa iba. So, Noah preached righteousness. At yun po pala ang dahilan why Noah found favor in the eyes of God. Now, what kind of favor that Noah had experienced from God? Ano po ba yung pabor na naranasan ni Noah sa Diyos during his time? Ano ba yung pabor na naranasan ni Noah nung pong siya ay na-lockdown sa ark? Meron po 3 pangunahing pabor na naranasan po si Noah nung time po ng lockdown, nung time ng calamity,
nung time nang magkaroon po ng judgment sa buong mundo. Alam niyo po ba kung ano yon? Tatlo pong P. Alam po yung una? Yun pong protection. God's protection. Number 1 po, God's protection. Ang sabi ng Panginoon doon sa Genesis chapter 6 verse 7, lilipulin ko ang lahat ng tao sa buong mundo. Pero alam niyo po, si Noah ay pinroteksyonan ng Panginoon. Nang si Noah, mga kapatid, ay pagawain ng Panginoon ng ark. Yan sabi ng Panginoon sa kanya, gumawa ka ng ark. Sabi po doon sa Genesis chapter 6, verse 13 to 15, gumawa ka ng daong dahil palulubugin ko sa baha ang buong daigdig. At lahat ng tao mamamatay, pero ikaw, liligtas kita. Safe ka, huwag kang mag-alala. Doon sa Genesis chapter 7, verse 1, pumasok kayo doon sa daong, pumasok kayo doon sa arka na iyong ginawa. Mga tao mapapahamak, ang mga tao malulunod, pero ikaw at ang iyong pamilya ay hindi malulunod. Pinreserve ng Panginoon ang kanyang angkan. Pinreserve ng Panginoon ang kanyang lahi. Ano pong tawag doon? Yung pong protection ng Diyos ay naranasan po ni Noah at ng kanyang pamilya. Noah experienced the protection of God. Even his family, they experienced God's protection in their lives. Naranasan po ni Noah yung protection ng Diyos. Mga tao po nalunod, namatay po sila sa baha. Pero si Noah, mga kapatid, sila po ay safe na nanirahan doon po sa ark. Kaya kapag ka pala ikaw ay napaboran ng Diyos, pag ikaw ay napaboran ng Diyos, you will experience God's protection in your life. Poprotektahan ka ng Panginoon. At hindi lang ikaw, pati ang iyong sambahayan, pati ang iyong buong angkan, pati ang iyong pamilya. Kaya mga kapatid, don't forget to live the life that pleases God. Don't forget to walk in close fellowship with Him. Don't forget to believe God. Don't forget to obey God. And don't forget to preach the Word of God. Noah received God's protection. He experienced God's protection in his life. Pangalawa pong favor na naranasan po ni Noah, mga kapatid. Ano po yung unang sinabi kong P? Protection. Pangalawa pong P, alam niyo po kung ano yon? Provision. God's provision. Noah experienced God's provision. Pansinin ninyo, doon po sa Genesis chapter 8 verse 1. The Lord remembered Noah and all the animals with him in the boat. At pansinin ninyo, mga kapatid, si Noah po, hindi pinabayaan ng Diyos, hindi nakalimutan ng Diyos, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos. Yung po palang mga taong masusunurin, yung mga taong mayroong tamang relasyon sa Diyos, yung mga taong nananalig sa Diyos, yung mga taong sumusunod lagi sa Diyos at nangangaral ng salita ng Diyos, ikaw ay makakaranas ng provision ng Diyos. You are entitled to receive God's provision. Imagine nyo po, gaano po katagal si Noah na naka-standby dun po sa ark? Hindi po 2 weeks, hindi po 3 weeks, 150 days. Sabi po ng Bible, doon po sa Genesis chapter 8 verse 4, inabot po sila ng 5 months doon po sa loob ng ark. Sila po ay naka-lockdown sa loob po ng ark. Pero ang sabi ng Biblia, the Lord remembered Noah and all the animals in the boat. Hindi nakalimutan ng Diyos si Noah at ang mga hayop doon sa loob ng arka. Bakit po, mga kapatid? Dahil si Noah po, mga kapatid, ay nakakaranas ng pabor ng Diyos. Imagine po ninyo ha, si Noah po, wala pong trabaho. Dahil po lockdown. Wala pong namimigay ng relief sa panahon po ni Noah, mga kapatid. Wala po siyang mga kamag-anak o wala po siyang mga kapitbahay na matatakbuhan at mahihinga ng tulong during his time. We are blessed sa ating panahon dahil may gobyerno na nagsusuporta, may kapitbahay na pwedeng magbigay sa iyo ng kaunting ulam, o may kapatiran na kung may kapatiran ka na malapit sa inyo, may magbibigay sa iyo ng grocery o mag-share ng pagkain.
Mapalad ka pa nga sa panahong ito. Kaya sa panahong ito mga kapatid, magpasalamat tayo. Kahit sardinas lang yung inyo pong na-receive. Magpasalamat po kayo. Even to this very moment, naka-live stream pa rin kayo, nakakapanood pa rin, nakakabili pa rin kayo ng load, naka-wifi. Eh, si panahon po ni Noah, wala pong wifi. Wala pong mga kung ano-anong mga social media. Pero alam nyo po, sabi ng Biblia, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Ibig sabihin, pinrovide ng Diyos ang kanya pong pangailangan. Habang sila po ay naka-lockdown. Hindi po sila ginutom ng Panginoon. Hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Pinrovide ni Lord ang lahat ng kanilang pangailangan. Now, what is the point? Kung yung pangailangan ni Noah na i-provide ng Diyos sa kanyang panahon, kung yung pangailangan ng mga hayop doon sa ark na i-provide ng Diyos, kaya rin i-provide ng Diyos yung pangangailangan mo sa panahong ito kung ikaw ay naniniwala sa Kanya. Ikaw ba'y naniniwala sa Diyos? Mas naniniwala ka pa yata sa gobyerno. Mas naniniwala ka pa kayata sa pangako ng tao. Mas naniniwala ka pa yata sa sinasabi ng iba kaysa sinasabi ng salita ng Diyos. Ay mag-isip-isip ka. Dapat, kung meron kang mas paniniwalaan, yun ay dapat yung mga salita ng Diyos. So, Noah experienced God's provision. Hindi po sila pinagkulang ng Panginoon. Hindi sila namatay sa gutom. 7 months na walang trabaho. Yung iba po sa atin ay umaangal na dahil 2 months na hindi nakapag-work. Ang dami ng babayarin. Si Noah po, 5 months. At nung po namang matapos na yung baha at ulan, hindi naman po agad siya nakapagtanim. So it takes 3 to 5 months uli bago tumubo yung tanim, bago mamunga yung tanim. It takes years bago mamunga yung mangga dahil namatay ang mga puno. Paano nakasurvive si Noah? Kapatid, dahil sa ikaw ay nasa ilalim ng pagkalinga ng Diyos, you will survive. Ano mang mangyari sa mundong ito, you will survive. Makakasurvive ka dahil kasama mo ang Diyos. At hindi ka lamang magsusurvive, you will thrive. Ang pangatlo pong P na makikita po natin na naranasan ni Noah. Ano po yung sabi ko kanina? Una, yung pong unang P, yun pong protection, God's protection. Pangalawang P, provision, God's provision. Pangatlo pong P, promises. Promise of God. God's promise. Noah experienced God's promise in his life. Naranasan po niya yung mga pangako na ipinangako ng Diyos. Alam niyo po ba dun sa Genesis chapter 9, 13 to 15, nangako ang Diyos doon na hindi niya na muling gugunawin ang mundo. Sabi ng Panginoon, hindi ko nagugunawin ang mundo. At siya po ay nagpalitaw ng rainbow sa kalangitan na bilang patunay na tutuparin niya yung kanyang pangako. Meron po silang dalawang covenant ni Lord. At nangako ang Panginoon, sabi niya, ipinapangako ko sa iyo na hindi na mararanasan ng iyong susunod na lahi yung naranasang trahedya ng buong mundo. Ililigtas ko ang iyong lahi, ang iyong sambahayan. Nangako ang Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid na sa Bible maraming pangako ang Diyos. Pero bago mo maranasan yung pangako ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, mayroon pong kondisyon na dapat po ninyong gawin bago ninyo maranasan yung pangako ng Diyos. Kasi lahat ng promise po sa Bible, yan po ay conditional. Let me give you an example. Di po ba, pinanghahawakan po natin yung John chapter 15 verse 7. Ang sabi doon, ask whatever you wish and it shall be given to you. Pero alam niyo po mga kapatid, bago po mangyari yung ask whatever you wish and it shall be given to you, mayroon pong kondisyon yon mga kapatid. Ano ba yung kondisyon na dapat mong tukdin doon? Sa John chapter 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you. Meron munang remain in God and remain in God's word. Then right after that, ask whatever you wish and it shall be given to you. May condition po yun. Hindi lang hingi ka ng hingi ng miski ano. Bago ka humingi ng miski ano, dapat muna gawin mo kung ano yung gusto ng Diyos. At gagawin ng Diyos kung ano yung gusto mo. Marami po na tayo ay request ng request,
At hinihingi natin na gawin ng Diyos kung ano yung gusto natin. Pero ang tanong, ginagawa mo ba kung ano yung gusto ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos? Pangalawa, na halimbawa ng pangako ng Diyos, may kondisyon yung mga pangako ng Diyos bago yun matupad sa buhay natin. Pag binasa niyo yung Exodus, chapter 15, verse 26, ano ang sabi ng Panginoon doon? Hindi ko ipaparanas sa inyo yung mga sakit na ipinaranas ko, ipinadala ko sa mga Egyptian. Alam niyo po ba, bago mangyari yung pangako ng Diyos na yon, meron pong if. Yung Genesis chapter 15, verse 26, meron po dong if. If you hear my voice, if you obey my commandments, if you serve me, then I will protect you. Then you will not experience any sickness and diseases that the Egyptian had experienced. So kaya mga kapatid, para mag-materialize yung mga blessing na yan, mga pangako ng Diyos para maranasan natin yung mga yan, yung pong favor of Noah in our situation. Do you want to experience the favor of Noah? The favor that Noah had received from God? Kinakailangang mamuhay ka rin kagaya ni Noah. Dapat ang iyong ugali ay maging katulad ng ugali ni Noah. Ano ba yun? Una, Noah lived the life that pleases God. Pangalawa, Noah walked in close fellowship with God. Pangatlo, Noah believed in God. Pang-apat, Noah obeyed God. At ang panglima, Noah preached righteousness. So kung ang lahat ng ito, ginagawa mo sa buhay mo, at nilalakaran mo ito, you are entitled to experience God's favor that Noah had experienced. Now, ano po ang nangyari? Balikan natin po yung Genesis chapter 8, verse 1. But God remembered Noah. Sa ibang translation po, God did not forgotten Noah. Sabi po dito, sa English Standard Version, but God remembered Noah and all the animals and all the livestock that were with him in the ark. Hindi daw po nakalimutan ng Diyos si Noah at yung mga hayop na kasama niya dun sa ark. So anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi po dito, God made a wind blow over the earth. God made a wind blow over the earth. At ano po ang nangyari? Ang sabi po ng Biblia, and the waters subsided. Alam niyo po, tumaas po yung curve ng water. Alam niyo po, kumbaga sa ating panahon meron pong flattening the curve. Kailangan daw pong mag-flatten yung curve. So para daw po mag-flatten yung curve ng virus, kinakailangan daw po, we must stay in the house. Alam niyo po, yung peak ng tubig, napakataas. 25 feet pa daw po ang nilampas doon sa pinakamataas na bundok. So, ang Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, so 25 feet pa ang taas noon. Bakit umabot po ng ganun? Kasi nung panahon pong yun, marami pong mga higante. Pwede pong yung mga higante makatakbo po doon sa bundok. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinataas pa ng Panginoon 25 feet pa doon sa taas ng tuktok ng Mount Everest. Ibig sabihin po, yung curve, ganun po kataas. Pero sabi ng Bible, God remembered Noah and all the animals with him in the ark. Ano po ang ginawa ng Panginoon? The Lord sent a wind over the earth. At alam niyo po ang nangyari? And the waters subsided. The waters subsided. Unti-unti pong na-flatten yung curve ng water at unti-unti pong humupa ang tubig. Idinideclare ko sa bawat isa atin na anumang problema na dinadanas mo ngayon, pinagdadaanan mo ngayon, your problem will subside. The Lord will send a wind and your problem will subside. Magsasubside lahat yan. Walang problemang mananatili sa buhay mo. Lahat ito ay magsasubside. Kung ikaw ay naandoon sa peak ng katindihan ng iyong problema, yung curve na yon ay mapa-flatten because the Lord will send a wind at hihipan
ng wind na yon, yung lahat ng problema mo. Ang sabi ng Bible, and the waters subsided. Lahat ng problema mo sa buhay mo, idinideklara ko, magsasubside yan. Ang lahat ng problema mo sa buhay mo, yan ay magsasubside. Because you are not only protected, hindi lang ikaw protected, hindi lang ikaw makakaranas ng provision ng Lord, mararanasan mo din yung mga pangako ng Diyos. Now, ang sabi po ng Genesis chapter 8 verse 4, and the ark rested on the mountains of Ararat. Sabi po doon ng Genesis chapter 8 verse 4, the ark rested on the mountains of Ararat. Pinahupa ng Diyos ang tubig at yung pong ark ay dumaong doon po sa Mount Ararat. Alam niyo po ba mga kapatid kung anong ibig sabihin sa Hebrew nung Mount Ararat o Ararat? Yung pong word na Ararat sa Hebrew, ang ibig sabihin po niyan ay the curse is reverse. The curse is reverse. Ararat means the curse is reverse. At ang sabi po ng Bible sa Genesis chapter 8 verse 1, the Lord remembered Noah and all the animals with him in the ark. Kapatid, kung ang mga hayop inaalala ng Diyos, ikaw din, higit kang mahalaga kaysa mga hayop. Kung si Noah, nung Old Covenant, ay pinrovide ng Diyos ang kanyang kailangan, pinroteksyon na ng Diyos, at nakaranas siya ng mga pangako ng Diyos, you are entitled to experience God's protection. You are entitled to receive God's provision. You are entitled to experience God's promises in your life. At ang sabi po sa Genesis chapter 8 verse 1, and the water subsided. Genesis chapter 8 verse 4, and the ark rested on the mountains of Ararat. Ano pong ibig sabihin ng Ararat? Sa Hebrew, Ararat means the curse is reversed. Ano man yung sumpa na nakatakda sa iyong buhay, kapag ikaw ay lumakad sa kalooban ng Diyos, nanampalataya sa Diyos, nagpakumbaba at ginawa mo ang kalooban ng Diyos, the Lord will reverse every curse into blessing. God will reverse every curse sa iyong buhay into blessing. God will turn every curse into blessing. God will reverse the curse. Kapag ka ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ikaw ay nagpakumbaba, nanalig sa Kanya, at nagtiwala sa Diyos, God will reverse the curse. Kaya mga kapatid, let's claim the favor of Noah. If you are walking according to the will of God, if you are doing the will of God in your life, ikaw ay karapat-dapat na makaranas ng pabor ng Diyos. So, let us live and copy the life of Noah. Kung nung panahon ni Noah, walang mga kapatiran na mag-i-encourage, walang live stream na mapapanood, wala din pastor na magpe-pray sa kanya, but Noah experienced the favor of God. How much more today? How much more ngayong panahon natin, mga kapatid? Di lalo tayong makakasurvive. Kung padamihan po ng namatay, mas marami po ang namatay sa panahon po ni Noah kaysa panahon natin ngayon. Tayo takot na takot sa nangyayari sa buong mundo kasi dami nang namamatay. Mas maraming namatay sa panahon po ni Noah, mga kapatid. Kasi nung panahon ni Noah, 8 lang ang natirang tao. Ngayong panahon natin, marami pang nabubuhay na tao. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung nakasurvive si Noah sa Old Covenant, you can also survive. Because we are the living in the New Covenant. Because God is with us. Ang Diyos ay nasa atin. Alam niyo, sabi ng Roma, chapter 8, verse 31 hanggang 32, if God is with us, no one can against us. Ano pa ang sabi po doon ni Paul? Kung naibigay niya para sa ating ikakaligtas ang kanyang anak, hindi ba niya kayang ibigay ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Kaya mga kapatid, huwag kang matakot because you are not forgotten. You are highly favored in the eyes of God. Tayo po ay manalangin, dumulog sa Diyos,
at patuloy nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos na ito'y magaganap sa ating buhay. As long as you are living the life that pleases God, as long as you are walking in close fellowship with God, as long as you are believing in God, as long as you are obeying the will of God in your life, as long as you are preaching the Word, sharing the Word of God, you are entitled to experience the favor of God. Let us pray. Father, thank you so much sapagkat kayo po ay napakabuti sa amin. Lord, kayo po ang siyang mag-iingat, kayo po ang siyang tutulong, kayo po ang siyang magkakaloob ng lahat ng aming pangailangan. May pangako ka sa iyong salita that you will never leave us nor forsake us. Hindi kami dapat magreklamo, hindi kami dapat mag-alala, hindi dapat kami mabalisa sa panahong ito dahil ikaw ay nakatingin sa amin at kami ay hindi mo nakakalimutan. Mayroon kang paraang iyo para tulungan kami. Hindi man, Panginoon, mangyari dun sa paraan na gusto naming mangyari. Pero we know and we believe, God, mayroon kang paraang higit na mas mabuti kaysa dun sa paraan na gusto naming mangyari. Let your will be done in our lives. Panginoon, naniniwala kami, O Diyos, na matatapos ang lockdown na ito, na kami ay malusog, kami ay malakas, kami po, Panginoon, ay matatag. At kami, Panginoon, ay punong-puno ng pag-asa. At kami rin po, Panginoon, hindi lang kami makakasurvive. Kami ay magta-thrive, Panginoon, dahil kasama ka namin. Lord, i-bless niyo po ang lahat ng nanood ng live stream na ito. Continue to supply all their needs according to your riches. At hinihiling ko po, Panginoon, nababantayan sila ng mga anghel. I-cover sila ng blood ni Jesus. Ganun din po, Panginoon, ang aming pong minamahal na bansa, kukuberan ito ng banal na dugo ni Jesus, maging ang aming president, maging ang mga sundalo, mga kapulisan. Lord, bigyan niyo po sila ng malinaw na kaisipan at mga pagpipigil sa sarili, magawa lang nila kung ano po yung mabuti. Ganun din po ang mga frontliners, ang mga doctors, ang nagse-serve sa hospital, protect them, at hayaan mo po na ang pag-iingat at ang paggabay ng Diyos ay sumakanila. Gayon din po, Panginoon, ang lahat ng mga tao na nananalig sa iyo ay iingatan mo. Bless them, O God. At inaangkin po namin ang katagumpayan. In Jesus' name, Amen and Amen. So God bless you po sa lahat po.